Nitong hapon mga kapatid, kung lolobin po ng Diyos, tatapusin na po natin ang John chapter 6. We have come to learn kung ano po ang nilalaman ng kabanatang ito, lalo na po sa konteksto of the dialogue between Christ at yung mga sumusunod po sa Kanya dahil sa himala na ginawa po niya by feeding the 5,000. 5,000 men at hindi po ito including yung mga kababaihan at yung mga bata. Natutunan din po natin last Sunday mga kapatid that yung mensahe po ni Kristo sa mga taong sumusunod po sa Kanya ay napakabigat at hindi po matanggap ng mga takapakinig ng ating Panginoon. The reason why mabigat po ang mensahe na binitawan po ng ating Panginoon is due to the fact that nababasa po niya ang puso't isipan at maging ang mga motibo ng bawat tao. This is as early as John chapter 2. Kung saan sinabi po ng Biblia, hindi nagtiwala si Kristo po sa pananampalataya ng mga tao na sumusunod po sa Kanya dahil sa mga himala na Kanyang ginawa. Dahil nababasa ho niya kung ano ang nasa damdamin at loobin ng bawat tao na masasabi ho natin sa panlabas nagkukungwari mga Kristiyano, pero sa loob kitang-kita ng Diyos ang kanilang pagkatao. And because of this, ang katanungan po ng mga nakikinig po sa Kanya ay makikita po in verse 60. Kung itataas po natin ang basa in verse 60, the Bible says, nang marinig iyon ng mga tagasunod ni Jesus, marami sa kanila nagsabi, mabigat ang itinuturo niya. Sino ang makatanggap nito? On hearing it, many of His disciples said, this is a hard teaching. Who can accept it? At yan po yung katanungan ng mga nakikinig sa kanyang mensahe. Sino ang makatanggap? Kagaya po ng ating mga napag-aralan last Sunday, the Word of God, when it is preached faithfully, is never easy to accept. It is not because it is not clear. Hindi dahil hindi po naging malinaw ang pangangaral o pagtuturo ng ating Panginoon, but rather it is because of the complete opposite. It is too clear, masyadong malinaw, masyadong totoo. Kaya ho kapag nasasagi ng salita ng Diyos ang ating baluktot na pag-iisip, ang ating baluktot na pamumuhay, tinatamaan tayo. And the first thing to respond kapag tinatamaan po ang ating pagkatao is our unbelief and pride na nanggagaling sa ating mga laman. Nang ibig sabihin, sino ka para pagsabihan ako? Sino ka para ituwid ang aking pamumuhay? Yan ang response ng ating mga laman. At kapag may mga tao ho na masyadong matalino na nakakausap po natin at sila po ay tinatamaan ng katotohanan na nagmumula sa Biblia, what do they often say when they hear the truth? Alam ko na yan. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. And why do they say that? It's because hindi nila matanggap ang katotohanan ng salita ho ng Diyos. Ganoon din ang mga Hudyong ito. They thought that by following Christ externally, that was enough. They thought that by following Christ physically, that was enough. They thought that just believing in Jesus as the political Messiah, not the redemptive Messiah, sapat na yun. Pero sabi ni Kristo, kaya kayo sumusunod sa akin. Or in a modern context, kaya kayo uma-attend ng simbahan. Kaya kayo uma-attend ng mga gawain. Dahil meron kayo hinahabol na hindi tama. Para sa iba, ang hinahabol po nila is ang kapurihan ng tao. For others, self-righteousness. For others, to be popular. Maipakita lang po sa mga tao na sila ang pinakamatuwid kung ikukumpara ho sa iba. Pero iba ang ating Panginoon. Hindi po niya hinangad ang dami. Hindi niya hinangad na maging popular. Hindi po niya hinangad na siya po ay gustuhin ng mga tao. Ang sabi ng Biblia, the reason why you are following me
is because nabubusog ang iyong mga tiyan. Mga hipokrito, mga nagkukungwari, mga peke, hindi kayo tunay sapagkat nababasa ko ang iyong pagkatao. And according to the Old Testament, there is only been one that is able to search the hearts of men. Hindi mga anghel. Kaya kung sinasabi ho natin o naiisip po natin, naku, baka nakikita ni Satanas ang iniisip ko. Maling-mali ho yun, mga kapatid. Satan is not omniscient, which means he is not all-knowing. Hindi po niya tinataglay ang ganyang klaseng katangian. The only one repetitively na binabanggit po ng Biblia that can search the heart of man has always been Yahweh and Yahweh alone. Nung i-ordain po ni Samuel si David, bago po nangyari ho yun. Akala po ni Samuel, yung mga kapatid po ni David, ang pinili ng Diyos dahil yung isa ay matangkad, yung isa ay matipuno, yung isa ay gwapo. Pero ano sabi ng Diyos? Man does not look at the external, for man searcheth and looketh into the heart. Ganoon din ang Jeremiah 17. Who can know the heart? For the heart is desperately wicked, and it is above all things deceitful. Pero ang Diyos ang nakabasa ng ating mga puso. So the fact na nagagawa po ni Kristo na basahin, suriin ang puso ng bawat isa, hindi po lang yan nagpapahiwatig na siya po ay propeta, hindi po yan nagpapahiwatig na siya po ay anak lamang ng Diyos, but rather, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Yun ang hindi matanggap ng mga tao. Yun ang hindi matanggap ng mga tao. Is that nababasa, nasasagi, nababangga ang kanilang tunay na pagkatao. So the question was, sino ang makatanggap nito? And we have come to learn that the only ones that are able to accept the gospel of Christ are those na binigyan ng buhay ng banal na Espiritu. And where do we find that? Ibaba po natin ang basa in verse 63. Verse 63. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay mula sa Espiritu at makapagbigay buhay. The Spirit gives life. The flesh counts for nothing. Or in one translation, the flesh benefits nothing. The words I have spoken to you, they are full of the Spirit and life. Alam niyo po bakit sinabi na ating Panginoon, ang laman ay walang, we could say, profit. Ang laman ay walang kabuluhan sa pagbibigay ng buhay. Because sa ating makasalanan na pagkatao, our flesh can never produce regenerating life, but only death. Yan ang sinabi po ni Apostol Pablo sa Roma 8. Sinabi po niya na napakalinaw. They that are of the Spirit is of the Spirit. They that think of the flesh is of the flesh. Those who are of the Spirit is life. Those of the flesh is death. Kaya ang patay, wala siyang kakayahan na buhayin ang kapwa patay dahil patay nga eh. Kaya maling-mali yung katuruan that the reason why I came to Jesus is because of my free will. I chose Christ first. Maling-mali ho yun. Kayabangan ho yun, mga kapatid. Paano magagawa ng isang patay na walang abilidad na makinig, lumapit, tumanggap, mag-respond if they are dead? Sabi po ng isang mga ngaral, the only thing that a dead person can do spiritually is stink, is rot. At ano po ang itsura ng taong nabubulok sa espiritual? Palala ng palala ang kanyang pamumuhay sa kasalanan. Nagiging manhid palagi. Nagiging mas matigas ang kanyang puso. Na kahit pukpukin po ninyo na ilang beses, hindi po nila papakinggan ang sasabihin mo. This is the reason why Jeremiah said that the Word of God ay hinalintulad sa isang hammer. Na kapag binasag ng Diyos ang ating pusong bato,
at pinalitan ng pusong na may laman, doon lang magkakaroon ng tunay na pagbabago. And how do you know, mga kapatid, na pinalitan ng Diyos ang ating mga puso at ginawang pusong na may laman? The moment you see how sinful you are, and the moment you see your need of Christ, and the moment you see that you need Jesus, love Jesus, and desire Jesus, and you are willing to serve Him with all that you are and with all that you have, ang sabi ng Biblia, the Spirit has given you life. And you would expect sa ganitong klaseng mensahe na ipinapaliwanag po ng ating Panginoon, that yung mga makikinig po nito, they would say, Praise God! Hallelujah! Amen! Susunod na po kami sa inyo, Panginoon! Pero tignan niyo po yung naging resulta ng ating Panginoon nung siya po ay mangaral sa kanila. Verse 66, mula noon, marami sa mga tagasunod niya ang tumalikod at hindi na sumunod sa Kanya. From this time, mula po sa Kanyang pangangaral in John 6, many of His disciples turned back and no longer followed Him. Yung literal po dyan is not the word followed. It literally says walked with Him. At yung ibig sabihin po na salitang walked with Him is not to say that hindi na po sila lumalakad physically, though that be true. Pero tuwing ginagamit po yung salitang walk sa mga isinulat po ni Juan, whether it be John, 1st, 2nd, 3rd John, yung salitang walk here ay hindi tumutukoy lang sa pisikal na paglakad, kundi pamumuhay. Nang ibig sabihin, many of His so-called disciples, nung mapakinggan po nila ang pangangaral, ay hindi na nagpatuloy kay Kristo and no longer desired to live for Him. Now this begs a question. Pastor, kala ko po ba kapag ikaw ay alagad ni Kristo, talagang alagad ka, mananatili ka. Makikita ho natin mamaya kung lolobin po ng Diyos, may dalawang klaseng alagad na ipinipresenta po dito ni John. Yung mga alagad sa nguso at yung mga alagad sa puso. Mga alagad na nagkukungwari at yung mga alagad na tunay. Hindi lahat na pumapasok ho dito, ayon po sa mata lamang ho natin, ay masasabi natin 100% mga alagad yan. Oh, really? Yes, mga kapatid. Because the Bible says only God knows those who are His. But wait, they come to church. Great. I've also seen them lay hands on people and prayed for them. That's great. Ginamit din sila ng Panginoon to heal the sick, providentially. That's great. Ganoon din ang ginawa ni Judas Iscariote. You do not have to be a true Christian para gamitin ka ng Panginoon. Kung babasahin niyo po ang Lumang Tipan, ginamit ng Diyos si Nebuchadnezzar. Ginamit ng Diyos si Darius. Ginamit po ng Diyos si Cyrus. Maging si Satanas ay ginamit po niya alang-alang po sa kanyang layunin. And when you read Proverbs chapter 16 verse 4, God has a purpose for all things, even the wicked for the time of destruction. Walang bagay na nagaganap po sa ating mundo, or better yet, sa mundo ng Diyos that He created, na wala po siyang kinalaman sa bawat na nangyayari ho dito. Everything is under the sovereignty of God. The reason why you're here, hindi dahil gumising ka na maaga, kumain na maayos, and that is why you have the energy to come here. The reason why you're here, dahil dinala ka ng Diyos. The reason why you have a job is not because nagsipag ka para maghanap. Hindi dahil nanalangin ka lang ng nanalangin, but rather because of God's sovereignty, nagkaroon ka. The reason why many of you na nagkaroon po ng mga sakit karamdaman, kagaya po ni Mama Tess, isang magandang patotoo, cancer, incurable, naturally, in her condition. Pero the reason why buhay pa rin ho siya ngayon ay dahil
sa probidensya at kabutihan ng Diyos. Walang pwede mangyari at maganap sa ating mundo na wala ang kamay ng Diyos po dito. And why is that significant? Is because, kagaya po ng isang kasabihan, hindi lahat na puwapaso sa garahe ay kotse. May mga bisikleta, may mga scooter, ganoon din sa loob ng simbahan. Hindi lahat umaattend ay tunay na alagad. Hindi porket marami silang alam sa Biblia, alam po nila ang bawat doktrina of Reformed theology, Kristiyano na. Maraming taong magamaga ang utak sa kaalaman na mahuhulog pa rin sa impyerno. Dahil kung namamaga ang utak mo pero ang puso mo kay Kristo ay hindi napupuno ng pag-ibig at pagmamahal sa Kanya, walang kwenta ang ating kaalaman. Aanin mo ang kaalaman sa teolohiya kung walang pagbabago na nangyayari. Aanin mo ang karunungan po tungkol sa Biblia kung hanggang ngayon hindi natin pinapractice ang humility. You are unteachable. You cannot be corrected. Aanin mo ang kaalaman na yun kung hindi nakikita si Kristo sa ating buhay. Kaya knowledge puffs up. Ang karunungan na walang kababaan po ng loob ay walang kwenta. Ang karunungan, ang theology na walang Kristo ay walang kabuluhan. Doctrine that is not applied is a waste. Doctrine learned and not practiced is a waste. Yan ang nangyari sa mga tumalikod kay Kristo. They saw the miracles. Great! Narinig po nila that Jesus is the bread of life. Great! Pero ang problema, kapag nasasagi na ang kanilang buhay, ayaw nila tanggapin. Pero there is a profound truth, bukod pa ho sa mga nabanggit po dito, that we must attend to. Yung kanilang pagtalikod is more than just turning away physically. Ang kanilang pagtalikod is this. Ito ang kahulugan nito. They do not want to commit to the demands of the gospel. Nang ibig sabihin, kung hahabulin mo ako at tatanggapin mo na ako ang tinapay na nagbibigay buhay and you commit to me, you will have eternal life. Naku, commitment? Parang ang hirap nun ah. Hindi pa pwede every Sunday na lang umattend? Bakit kailangan mag-commit pa? Because without commitment, hindi mo maipapakita talaga sa Panginoon na tunay ang iyong pananampalataya. There are those na tinatawag po spectators. Ano po ba ang spectator? A spectator, walang obligation yan, walang commitment po yan. Ang spectator, pwede siya dumalo, pwede siya umalis at any time. There is no obligation or commitment na nakatali sa kanya. Makikinig, manonood lang yan. Pero kapag mentras mo iniimbita na lumalim kay Kristo, ayaw niya. Ayoko mag-commit kay Kristo dahil hindi tumutugma sa aking schedule. Marami akong gagawin. Marami akong pupuntahan. Kagaya ng mga ito, dahil po sa mabigat na mensahe ni Kristo, they no longer wanted to commit. So napatunayan that ang kanilang so-called pagiging disipulo was simply a counterfeit. Ano po ba ang counterfeit? Well, marami ho sa atin na nakauwi po sa Pilipinas and one of the favorite places na pinupuntahan po natin ay Divisoria. You want a Louis Vuitton bag? Go there. You want a Michael Jordan sneaker? Go there. Now, this is a true story. Now, hindi ko binablas ang aking ina ho dito, but me and her laugh about it kapag natatandaan ho namin. When it comes to counterfeit stuff, when my mom went to the Philippines, and when she came back, binili niya po ako ng isang sunglasses. Ang ganda ng itsura, kala ko Ray-Ban. Or Ray-Ban. Nung binasa ko, nakalagay Ron Ben. Hindi Ray-Ban. Kuhang-kuha po yung hugis, but it's a counterfeit.
Ganoon din ang mga nakausap ni Kristo. They look like disciples. They act like disciples. They were following with the other disciples. Ang problema, ang puso ay hindi pang disipulo. Ganyan ang karamihan. Kagaya po ng isang magsasaka na nakausap po namin noon. Binisita ho namin siya. I believe he is now with the Lord. Bulag ho yun. Sabi niya sa amin, I've been a farmer for many, many years. So ngayon, tinanong namin, what is the difference between wheat and tare? Kasi madalas binabanggit ng ating Panginoon, wheat and tare. Oh, Brother Josh, I would love to explain that to you. Here is the reason why Jesus used the analogy of wheat and tare. Sabi niya, kapag titignan mo ang wheat and tare sa panlabas, they are almost identical. But Brother Josh, listen to this. The moment you open them up, yung isa may buto, yung isa wala. So bakit po sinabi ng ating Panginoon in that parable, the wheat and the tare will be separated? Ang isa-separate po dito are those who do not possess Christ. Marami nagpo-profess about Christ. Not many possess Christ. They profess belief in God, but they do not possess the gift of God and salvation. So bakit sila tumalikod? Hindi dahil hindi mahusay magturo si Kristo. Hindi dahil hindi siya magaling bilang isang mangangaral. Let me tell you mga kapatid, ang pinakamahusay na mangangaral at tagapagturo ng salita ng Diyos ay walang iba kundi si Jesus. And yet, tinalikuran pa rin siya ng mga tao. Wala nang hihigit kay Kristo. Si Nicodemus nga mismo nagsabi, ikaw ang guro. To be called the teacher by a teacher of Israel is not just a compliment. It's something that deserves respect. Siya po ay isang guro. And yet tinalikuran po siya ng mga tao dahil hindi nila kaya na saluhin ang bigat ng mensahe ni Jesus. So ano ho nangyari? You would expect na malulungkot si Kristo. Look what he says here in verse 67. Kaya tinanong ni Jesus ang 12 apostol, kayo ba? Gusto rin ninyong umalis? Now you will notice a pattern in this dialogue, kagaya po na napag-aralan po natin last week. Nung malaman ni Kristo kung ano po yung nasa damdamin ng mga peking alagad na ito, instead of sabihin, uy, pasensya na nasaktan kita sa mensahe ha. Hindi, sinabi ni Kristo, paano pa kaya kapag nakita mo ang anak ng tao ay umakyat na sa langit? Kumbaga dinagdagan pa ni Jesus. The same thing here. Nung makita ho niya umalis yung mga alagad, instead of habulin niya at sabihin, uy, wag kayo umalis, malulungkot ako. Wag kayo umalis, mawawalan ako ng miyembro. The first thing that Jesus does, nung makita po niya umalis sa mga alagad, tinignan po niya ang kanyang inner circle at binigyan po sila ng matinding hamon. Will you also leave me? Aalis din ba kayo? Na maraming rason kung bakit ang tao po ay umaalis sa church. Many reasons. One could be, umaalis sila sa church dahil hindi nila nagustuhan yung mga tugtugin. They didn't like the singing, they didn't like the hymns, they didn't like the instruments, they didn't like the music. Mababaw na dahilan. Lalo na kung biblical naman ang inaawit. May mga umaalis naman dahil hindi po nila nagustuhan yung kanilang mga napakinggan. Well, we have to examine. Totoo ba ang sinasabi? Kung totoo, tanggapin. Isa ding mababaw na dahilan. Meron naman umaalis po na simbahan dahil hindi lang kinamayan ang kanyang kamay, nagdamdam, nagkimkim, umalis agad. Marami mga rason kung bakit umaalis ang tao sa simbahan. Pero hindi nangangahulugan porkit umalis ang tao sa simbahan, tinalikuran na po niya si Kristo. May mga tao naman na umaalis po ng simbahan dahil nililit sila ng Panginoon sa iba pang mga simbahan para matulungan po yung simbahan na yun. Meron naman umaalis dahil gagamitin sila ng Diyos
in a missional way na magtayo ng iba pang mga simbahan gamit po ang biyaya ng Panginoon. Pero dito, hindi simbahan ang pinag-uusapan dito. Hindi simbahan ang tinalikuran po nila, kundi si Jesus mismo, ang ulo ng simbahan. Yun ang mabigat. You can turn away from the church if you have a valid reason and still go to heaven. But to turn away from Christ permanently, wala kang pag-asa. There's a difference between the two. At yun ang nakita ho natin dito. At dinerecho po ni Kristo ang kanyang mga alagad, will you also leave me? Napakinggan mo yung napakinggan nila. You have heard the message that they have heard. You have heard the weight of my doctrine. The same doctrine that they have heard. Will you also leave me? Now, when you think about mga kapatid, kung ano po ang tunay na motibo po ng bawat isa, when you look at many churches, isasama ko na rin po ang simbahan na ito. How will you know na tama po ang motibo ng bawat taong umaattend ho dito? Tanggalin mo ang programa, tanggalin mo ang music, tanggalin mo ang lahat ng aktibidad na meron po tayo at iwan mo lamang dito ang salita ng Diyos, diyan magkakaalaman. Pastor, wag mo tanggalin yung mga basketball programs namin. Pastor, wag mo tanggalin ang seminar. Pastor, wag mo tanggalin ang mga ito, yung mga picnic namin, wag mo tatanggalin yan. Or else hindi na kami dadalo. Sino ang tinakot ho natin? Who are you scaring? You think you're scaring God by leaving the church? You're out of your mind. God is not afraid of anything. We should be afraid of God. Kung ang mga demonyo ay nanginginig, kung ang mga banal na anghel ay hindi makatingin sa Kanya, tayo ay hindi tayo natatakot sa Kanya, something is wrong. Something is very wrong. We're talking about demon spirits that deceive people. They shiver in fear before a holy God. Maging yung mga mabuti at mga banal na anghel who are at His presence, they cannot look straight into His holiness. Pero pagdating sa atin, hindi ko kinakatakutan ng Diyos. Ang lala ng ating depravity. Kaya ang katuruan ng total depravity is what it is. Gaano po ba tayo kasama? Gaano po ba tayo kabulag? Gaano po ba tayo ka-evil? Far than we can ever imagine. Kung bubuksan po ng Diyos ang aking puso sa isang salamin, which is of course the Word of God, at ipapakita po niya kung gaano ko kasama, ang sabi ng Biblia, who can stand before your presence if you count all sins? You think na porket pastor po ako, mga kapatid, mabuting tao ko? Hindi ho. Every day may mga masamang pag-iisip na pumapasok sa atin. Every day nagkakagawa ho tayo ng kasalanan. Because we're so sinful. Pero kung gaano kalala ang ating makasalanan na pagkatao, where sin abounded, grace did much more abound. We have a powerful Savior, and that is Christ. Pero hindi nakita ng mga alagad na ito that they had a powerful Savior. Kung sila'y magsisisi lamang at sasampalataya, all that they had seen is, He is our political Messiah, nabubusog ang aming tiyan, hindi kami handa mag-commit. Tumalikod sila. So ngayon, ang hamon ni Kristo sa kanyang mga alagad, will you leave me? Will you leave me kung 10 na lang ang matitira sa church? Will you leave kung magtitipon-tipon na lang po tayo sa basement? Will you leave kung wala na maipapakain dito sa simbahan na ito? Will you leave when persecution arises? Kapag pinagbawalan ka na magtipon bilang iglesia, will you leave? Yan ang hamon ni Kristo. What if hindi gumaling ang iyong asawa? Will you leave?
What if hindi sumampalataya ang iyong mga anak? Will you leave? What if hindi ka mabigyan ng posisyon sa church? Will you leave? Diyan masusubok ang motibo natin. Pero anong sinabi ni Pedro? Verse 68. Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Kayo lang ang may mensaheng nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Now, kung ikukumpara po natin doon sa mga so-called alagad na tumalikod, the so-called disciples, if I can be technical here for a moment, yung nakalagay po in verse 66 could be translated like this. They departed and went back. There seems to be a suggestion na babalik ulit ho sila in their old way of living. That can be translated that way. Pero most certainly, ang kahulugan po nito is that they turned away and never went back to Christ. Pero ang tunay na alagad ni Kristo, kapag inalis mo si Kristo sa kanyang buhay, his life is over. Wala na ako pupuntahan. Because Jesus is all that I have. And you take Jesus away from me, I have nothing. Pero ang mundo iba. Take away Jesus, that's fine. I still have my job. I still have my family. I still have my car. I still have my status. I still have my friends. Bulag. You remove my friends, you remove my family, you remove my life, you remove everything. Wag lang si Jesus. Yan ang sigaw ng mga tunay na Kristiyano. Mawala na ang lahat, wag lang si Jesus. Yun ang sigaw ni Pedro. Where shall we go? Kung babalik kami sa sinagoga, all of that is pointing to Jesus. The Torah is pointing to Jesus. Where will we go? Kung babalik kami in our fishing life, okay, makahuli kami ng mga isda. But if I don't have Jesus, my fishing means nothing. Where will I go? The reason why sinabi ni Kristo, I am the way, because He is the only way. There is no other way. At kapag aalisin mo the only way, what way will you go? Wala na. Kaya mga kapatid, kung susuriin ho natin maiging ating mga puso, can we say the same thing? Where will we go? Alam nyo, bilang mga Kristiyano, makakaranas po tayo ng mga temptation of backsliding. And you will know that you are the elect of God by these very things. Kapag you are so discouraged, hinang-hina ka na, you want to give up, pero may naglalagay ho ng isang picture, isang mensahe sa iyong isip, kapag umalis ka, saan ka pupunta? Napapahinto ka na lang. Oo nga no. Kung aalis ako, pero deep down, alam ko naman babalik ako, wala rin. Where will I go? And that's a good sign that you're in Christ. Kasi ang pangako ni Kristo is, I will never leave you nor forsake you. Wala ni isa sa inyo ang mawawala mula sa aking kamay. Where will you go? There's a reason why. Ang tawag po sa mga Kristiyano, mga tupa. Before you came to Christ, ang tawag sa iyo, maliban pa ho sa enemy of God, mga ligaw na tupa. Kapag tupa ka ng Diyos, hindi ka pwede maging kambing. Ang kambing ay hindi pwede maging tupa. At ang tupa hindi pwede maging kambing. Kapag tupa ka ng Diyos, tupa ka talaga. Now, a sheep may wander for a while. A sheep may get cold. A sheep may starve.
but the shepherd will always come back and return for his sheep. Though there be 99 righteous, hahabulin pa rin po niya yung iisang nawawala. Because He is the good shepherd. Ganoon ang ibig sabihin po ni Pedro, where will we go? Nang ibig sabihin, parang sa isang tupa, kapag nawala ang aming pasto, sino mag-aalaga sa amin? Sino magbibigay ng gabay sa amin? Sino magpapakain sa amin? Sino magbibigay protection sa amin? Where will we go? Pero sa mga peking Kristiyano, I can do it without Jesus. That's not what Peter said. The first thing he says, saan kami pupunta? Pero ano pa ho ang kanyang rason kung bakit nananatili siya? Dagdag pa ni Pedro, kayo lang ang may mensaheng nagbibigay ng buhay na walang hanggan. This is the test of true discipleship. You do not commit to a church just because the church says Reformed. Hindi ka nakokobit sa church because there's a lot of people. Hindi ka nakokobit sa church because the people are friendly, they talk to you, they give you food. The reason why you commit to a church is because the Word of God is there. That is why. The Word of God is taught, the Word of God is applied, the Word of God brings results. Kaya ka na kay Kristo. Pero kung ang rason mo lang kung bakit ka nananatili in the churches, well, naimbitahan ako, nahihiya ako sa mga nag-imbita sa amin, ayoko na may masabi na sa amin, o may masabi sila laban sa akin ng something that is not right. Well, then you have the wrong motive. Ayon kay Pedro, hindi niya sinabi, kasi sumunod yung kapatid ko sa iyo kasi nagbibigay ka ng marami tinapay at isda. Ang sabi niya, you have the words of life. Nang ibig sabihin, saan pa kami pupunta? Pumunta kami sa mga sinagoga ng mga Saduceo, sinagoga ng mga Pariseo, wala kami matututunan. Dahil nasa iyo na ang buhay na walang hanggan. May natututunan kami sa iyo. Nababago ang buhay namin sa iyo. There is something about you, Jesus. That is why we're here. So for those who are looking for a church, don't look for the glamour. Don't look for the building. Look for where the power of God is when the Word of God is unpacked. It's not by the shouting. It's not by the voice of the preacher. It's by the impact ng banal na Espiritu through conviction and illumination kapag ito'y bumaon na sa ating puso. That is what Peter experienced. You have the words of life. Kung nasaan ang salita ng Diyos, kung saan kumikilos ang Espiritu, naroon si Jesus. Kung wala ka natututunan, hindi ka lumalago, hindi ka nagbabago, wala doon si Jesus. Because sigurado, everywhere Jesus is, there's always going to be life. Pero hindi pa ho natapos si Pedro. Dagdag pa ho niya. Verse 69. Sumasampalataya kami sa inyo at alam namin kayo ang banal na sugo ng Diyos. So there's 4 things that you will learn about Peter here. Direction. Where will we go? Content. Nasa iyo ang buhay na walang hanggan. The word of life. Then, faith. We have come to believe. Yung salitang believe po dyan is to be understood as a present state. Ito ang kanilang pananampalataya as we speak. They have come to believe and to accept na na si Jesus ang banal na sugo ng Diyos. Yung salitang the Holy One of God is only used a few times in the New Testament. As far as I could see, once here in John,
once in Luke, and once in Mark. And you know, yung sa Mark and sa Luke, hindi tao nagsasalita. Basahin po natin ang Marcos Kapitulo 1. Mark chapter 1, sino ang nagpatotoo that Jesus is the Holy One of God? Mark chapter 1, Marcos 1, simulan po natin dito in verses 21 to 24. Mark chapter 1, verses 21 to 24. Tignan niyo ho mga kapatid. Pumunta si Jesus sa Capernaum. Nang dumating ang araw ng pamamahinga, pumunta sila sa sambahan ng mga Hudyo at doon ay nangaral si Jesus. Verse 22. Namangha ang mga tao sa mga aral niya dahil nangangaral siya ng may autoridad, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Verse 23. May isang tao roon na sinasaniban ng masamang espiritu ang biglang nagsisigaw. Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal na sugo ng Diyos. In Mark's Gospel, demons confess Jesus is the Holy One of God. In Luke's Gospel, ganoon din, demon spirits. But in John, it's Peter. Now, what is interesting about Peter? When you read Matthew, Mark, Luke, and John, especially Matthew, kung ikukumpara po ninyo kay John, there's something about Peter that you will notice in the Gospels. Si Peter kasi may ugali siya ng pagiging impulsive eh. Impulsive na, mayabang pa, pero matapang. But impulsive. Pero notice about Peter, nung tinanong ni Kristo, who do men say that I am? The one who got the right answer was Peter. Thou art the Christ, the Son of the living God. Who was the first preacher on the day of Pentecost? It was Peter. Acts chapter 2. Pero may ugali din si Pedro na kapag hindi niya binabantayin minsan ang kanyang iniisip at nais po niya sabihin, he can say the most dumbest things. Kagaya po nito, Lord, malabo na mangyari yan sa iyo. Yun tuloy, nirebuke siya ng ating Panginoon. Get thee behind me, Satan. Peter, mga kapatid, is a great example, at least in this narrative, kung ano po ang rason kung bakit tayo ho ay nagpapatuloy kay Kristo. It's not because, well, kaya kami nananatili, Lord, is because nagbibigay po kayo ng healing sa amin eh. Tsaka maraming pagpapala na pinansyal ang binibigay mo sa amin. If we leave now, naku, mawawala ang swerte, Lord. Babaw ng dahilan. No, the reason why Peter remained with the disciples is because they have come to believe, which means meron po sila tinatanggap sa persona ni Kristo that they have come to a conclusion, ito ang banal na sugo ng Diyos. Now here's what's fascinating. Sa Bagong Tipan, the ones that confess that Jesus is the Holy One of God are demon spirits. But you want to ask the question, why did Peter say, Holy One of God? Maraming titulo si Jesus eh. Anak ng Diyos, anak ng tao, ang salita, ang Panginoon, ang mabuting pastol. But why Holy One of God? Well, without Peter perhaps knowing about it, if you turn with me in the Old Testament, yung salitang Holy One is not a title you want to claim if you are a human being. Psalm 71, talatang 22, Psalm 71, verse 22. What does it mean when Peter says, Holy One? Psalm 71, verse 22. Tignan niyo ho. Sa Tagalog, O Diyos ko, dahil sa iyong katapatan, pupurihin ko kayo sa pamagitan ng pagtugtog ng alpa. O banal na Diyos ng Israel.
Aawit ako ng mga papuri sa inyo sa pamagitan ng pagtugtog ng lira. In English, I will praise you with the harp for your faithfulness, my God. I will sing my praise to you with the lyre, Holy One of Israel. Then naulit na naman, Isaiah chapter 41, kung ating po babasahin. Isaiah chapter 41, beginning at verse 20. Isaiah chapter 41, beginning at verse 20. Tignan niyo po ang nakalagay. Isaiah 41 verse 20. Sa Tagalog, para makita, malaman, at maunawaan ng mga tao na ang lumikha nito ay ako. Ako ang Panginoon, ang banal ng Diyos ng Israel. In English, so that people may see and know, may consider and understand that the hand of the Lord has done this, that the Holy One of Israel has created it. Lastly, chapter 43 of Isaiah. Chapter 43, beginning at verse 3. Isaiah 43, talatang 3. Tignan niyo po ang nakalagay. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel, na iyong tagapagligtas. For I am the Lord your God, or literally, I am Yahweh your God, the Holy One of Israel, your Savior. So tuwing binabanggit po yung mga salitang ang banal na Diyos, ang banal na sugo ng Diyos, ang banal, the Holy One of Israel, the Holy One of God, the reason why Peter says that perhaps is by two reasons. For two reasons. Sinabi po niya kanina, we have come to believe. To believe what? That He is the Messiah. Ngayon, in-apply po niya, Holy One of God in the sense na siya talaga ang isinugo ng Diyos. He is divine. He is thus the Messiah. Pero perhaps on another angle, hindi alam ni Pedro maaari during his time, kasi hindi pa ho dumarating yung kapuspusan ng Espiritu sa mga alagad. Without him knowing, he just confessed the deity of Christ. Nang ibig sabihin, the only one na pwede po humawak sa titulo, the Holy One of God, the Holy One of Israel, is God Himself. At sa sobrang takot ng mga Hudyo na ma-mispronounce ang pangalan po ng Diyos, diyan po lumikha sila ng isang innovation na kung tawagin po the Tetragrammaton, na iniba na lang po nila yung Yahweh at ginawa na lang nila Adonai, Lord. Because they were so afraid that they may take the name of God in vain. So the fact na sinabi ni Pedro, you are the Holy One of God. Hindi lang Mesiyas ang turing po ni Pedro dito. But little did he know, he was confessing the deity of Christ. So how will you know na sumasa atin po si Kristo? Hindi mo lang tinatanggap ang kanyang mensahe. Hindi lamang na wala ka na mapupuntahan na lugar o tao because He's everything. Pero tinatanggap mo rin that He is the Christ and God in human flesh. That is the reason why, mga kapatid, Peter remained. Nanatili siya dahil nakita niya kung sino si Jesus. Si Jesus na nangaral na may otoridad, si Jesus who healed the sick, si Jesus ang anak ng Diyos. Pero hindi pa ho natapos diyan. When we read verse 70 of John chapter 6, balikan po natin on John chapter 6 verse 70, ano po ang sinabi ni Kristo? Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ba't pinili ko kayong 12?
pero ang isa sa inyo ay diablo. Now, yung salita in English, yet one of you is a devil, has been debated by Bible scholars on how to translate that. Kasi sa wikang Griego, kapag yung letra na Omicron na may rough breathing mark is not in front of a object, person, or thing, yan po ay tinatawag anarthrous, which means without an article. And therefore, pwede mo isalin a devil, a thing, a that. Pero ang ginagawa ho dito is, amongst Bible scholars, they are deciding, paano ba isalin ito? Should it be translated, and one of you is the devil, may article na, or one of you is a devil? Whatever the case might be, hindi po naiiba ang theological na input dito. Jesus is not saying that Judas Iscariot mismo is Satan incarnate. Hindi yun ang ibig niya sabihin. What he is saying, of course, there's a different influence over Judas. May iba na nag-iimpluwensya kay Judas. Saan natin mababasa yung pastor na impluwensya ang tinutukoy dyan? Basahin natin dito in John 13. Makikita lahat dito sa John chapter 13. John 13, beginning at verse 2. John 13, verse 2. Tignan niyo ha. Nang gabing iyon, naghapunan si Jesus kasama ang mga tagasunod niya. Inudyukan na ni Satanas si Judas Iscariote na anak ni Simon na traidorin si Jesus. In English, the evening meal was in progress, and the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. Had prompted, inudyukan, nagbigay ng impluensya. Pero hindi pa ho natapos diyan. Ibaba po natin ang basa in verse 27 of John 13. John 13 verse 27. Nang matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Sinabi ni Jesus sa kanya, gawin mo na agad ang gagawin mo. And as soon as Judas took the bread, Satan entered into him. So Jesus told him, what you are about to do quickly. Influence. Now, there are some that would argue, demon possession niya, pastor. Hindi ako tutol doon. Kasi hindi naman tunay na mananampalataya si Judas eh. So, posible, sa isang hindi mananampalataya, na pasukan, i-control, saniban na masamang espiritu. But what is impossible na mangyari is a true spirit-filled Christian to ever be possessed by demon spirits. Kasi sumasa atin na ang banal na espiritu. You can be tempted, partially influenced, pero possessed, malabo mangyari yun sa isang tunay na Kristiyano. Pero dito, doon sa binasa po natin sa John 6, the reason why nananatili sila Pedro, the reason why tinatanggap po nila si Kristo bilang Holy One of God, the reason why hinahanap nila ang salita ng Diyos, is not because effort po ito ni Pedro. But rather, Jesus says, this is why I have chosen you. Na sa madaling salita, bakit tayo nananatili kay Kristo? Nananatili tayo kay Kristo dahil ang ating perseverance is grounded in election. Kung hindi ka pinili ng Diyos, you will never continue in Christ. Kung hindi ka pinili ng Diyos, you will never come to faith. Kung hindi ka pinili ng Diyos, you will never persevere. Pero dahil po ang ating perseverance, kaligtasan is grounded, rooted
in the divine election of God. This is why Paul says, He that has begun a good work in you will complete it on the day of Christ. Yan yung tinatawag po natin, the golden chain of redemption. Ang mga pinili ng Diyos ay Kanyang itinuring mga anak dahil tinawag sila, itinuring sila matuwid, at balang araw, they will be glorified. Election. Karamihan po ng mga nakakausap namin, God is so unfair because of election. Oh, hold on. You want fair? Walang papasok sa langit if you want fair. Lahat tayo nagkasala eh. Pangalawa, wala tayong problema that God has chosen Israel. Wala tayong problema that God has chosen Abraham. Wala tayong problema that God has chosen David. Pero pagdating sa kaligtasan ng mga tao sa bagong tipan, we have a problem. Something is inconsistent here. What we want, mga kapatid, is not fair. Dahil lahat po tayo mahuhulog sa impyerno. What we want is mercy and grace. So sabi po ni Kristo, I have chosen you. The word na ginamit po dyan literally means selected. I have selected you. Oh, praise be to God. That the reason why tayo po ay na kay Kristo, bago pa man likhain ang mundo, He had already selected you. Think about that. Sabi po kanya kay Jeremiah, before you were born, before you were conceived in your mother's womb, I have chosen you. Sinabi din po niya sa Israel in Deuteronomy 7. Israel, hindi kita pinili because you were the biggest. Matter of fact, you were the smallest. I chose you out of my love. Can you imagine that? Hindi pa ako nililikha ng Diyos, hindi pa nililikha ng Diyos ang aking mga magulang, ang aming mga ninuno, hindi pa ho niya inalalatag pa ho ang langit at lupa. In the divine eternal plan of God, He chose me. Kaya inaawit natin, O Diyos, sino ako? Kaya sinabi po ng psalmist sa Salmo 8:5, who is man that thou art mindful of him? Sino at ano ang tao para pahalagaan mo, Panginoon? Kami ay nagkasala sa iyo, and yet, mamamatay ka para sa amin? Nang ibig sabihin, God took on flesh to die on a Roman cross, crucified by Roman nails, mocked by the world, because He selected you for salvation and not for wrath. Pero sa mga nagigihit, na iginigit po nila that si Judas, disipulo talaga yan. He was a believer pero nawala sa kanyang Espiritu Santo. How do you explain verse 70 when it says, pero ang isa sa inyo ay diablo? Bukod pa ho dyan, ang tinutukoy, verse 71, ang tinutukoy ni Jesus ay si Judas na anak ni Simon Iscariote. So ang tatay pala ni Judas, his name is Simon. Now, Iscariote, hindi po yan ang last name ni Judas. Iscariote, kapag pinag-aralan po nyo yan, is from the Old Testament, Kerioth. Lugar ho yan. When you read Jeremiah 48 and Amos chapter 2 verse 2, ulitin ko ho, kapag binasa niyo po ang Jeremiah 48 tsaka Amos 2 verse 2, may lugar na tinawag Kerioth. And most scholars suggest that there is great weight that ang ibig sabihin po ng Iscariote, the man from Kerioth. Pero that is not the interesting part po dito. This is what's interesting. You have two Simons with two motives and two declarations. You have Simon Peter, thou art the Christ, the Son of the living God. And you have one related to a Simon na may intensyon
na traidorin si Jesus. Two Simons. Is that a coincidence? I do not think so. Ang nais po ipresenta po sa atin ng Panginoon ho dito ay ito. Sino ang mga tunay na alagad? There's a true Simon, there's a fake one. There's a true disciple, there's a fake disciple. There's a professor, there's a possessor. There's wheat, there's tare. There's sheep, there's goats. There's saved, there's unsaved. Believing, unbelieving. Enemy, friend. Alienated, reconciled. Which one are you? Let me be blunt this afternoon. But please do take this out of love. If you're undecided of serving Jesus the biblical way, there's something wrong with your heart. I don't care how much you believe. Because if you have a biblical understanding of who Jesus is, hindi ka na magdadalawang isip na paglingkuran ang Panginoon. He is either the Prince of Peace of your life, or He's a lunatic. He's either the King of Kings, or crazy. He's either the Savior, or just simply a character in the Bible. Pero hindi ka pwede manatili sa gitna of playing safe and neutral. It doesn't exist. You're either an enemy of God or the friend of God. Kaya nitong hapon mga kapatid, ang mensahe ni Kristo sa mga alagad na ito ay ginawa po niya sa pamagitan ng hamon. Jesus challenged the disciples, "Will you also leave me?" Pero dahil po pinili ni Jesus yung 11 alagad na narito. And matter of fact, let me step back for a bit. Before I forget, maging yung pagtatraidor ni Judas, pinili din siya ng Diyos for that very reason. So God selects people for salvation. God selects people for destruction. Saan naman natin mababasa yung pastor that God selects people for destruction? John 17. John chapter 17. Verse 12. John 17, verse 12. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamagitan ng kapangyarihang ibinigay mo sa akin. Iningatan ko sila at walang napahamak sa kanila maliban sa taong itinakdang mapahamak para matupad ang kasulatan. While I was with them, I protected them and kept them safe by that name you gave me. None has been lost except the one doomed to destruction, so that Scripture would be fulfilled. Kapag tayo ho ay pinili ng Diyos, into His presence we will go guaranteed. At paano mo malalaman na ikaw ay pinili ng Diyos to be His disciple? Handa kang magsisi. Handa mo tanggapin si Kristo. Handa mo siya paglingkuran. That is how you will know that you are chosen by God. As we pray.